Dahil sa walang tigil na pambabraso ng China hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng South China Sea, nagkaroon ng isang mahalagang pagpupulong ang mga defense ministers ng ASEAN kung saan mayroon silang matinding gagawin upang matugunan ang mga agresibong hakbang ng China. Ano kaya ang hakbang na ito? Ito na kaya ang magiging sagot upang mapigilan ang mga kabulastugan ng China? At North Korean Supreme Leader na si Kim Jong-un to the rescue sa Russia. Mayroon itong ginawa na labis na ikinatuwa ni Russian President Vladimir Putin. Ano kaya ito mga kapatid? May kaugnayan kaya ito sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine? Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Sa isang talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ASEAN Defense Ministers Meeting Retreat sa Malaysia, hinimok nito ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa laban sa tumitinding mga banta sa West Philippine Sea, kung saan binigyan din ito ang pangangailangan para sa regional na pagkakaisa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Sabi ni Gibo mga kapatid, matagal nang napapanatili ng ASEAN ang kapayapaan sa anumang rehiyon mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang kapayapaang ito ay nanganganib at maaring magkagulo dahil sa hindi pagkakasunduan sa mga pangunahing isyo. Sinabi ni Teodoro na ang mga banta sa soberanya ng Pilipinas at sa mga karapatan sa dagat sa West Philippine Sea ay hindi lang problema ng isang bansa o lugar. May epekto ito sa buong mundo at nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad. Binanggit ng kalihim ng depensa ang kahalagahan ng ASEAN na manatiling nagkakaisa, hindi lang para sa seguridad ng rehiyon kundi para rin protektahan ang integridad ng internasyonal na batas. Masigasig ang Pilipinas na labanan ng agresyon ng China sa rehiyon. Sa katunayan, hinikayat ni Gibo ang ASEAN na palakasin ang kanilang kooperasyon bilang sagot sa mga hamon. Dapat daw na palakasin ang mga magkasanib na patrol, mga military exercises at pagpapalitan ng impormasyon upang mapalago ang tiwala sa ating mga puwersang depensa. Ang hakbang umano na ito ay hindi lang magpapatibay sa katatagan ng rehiyon, kundi magpapadala rin ng malinaw na mensahe ng pagkakaisa laban sa mga panlabas na banta. Nagbabala rin ng kalihim laban sa mga banyagang kapangyarihan na nagtatangkang paghiwalayan ng rehiyon at hinikayat ang mga miyembro ng ASEAN na maging mapagmatsyag at tanggihan ang mga panlabas na panghihimasok na maaring magdulot ng kawalan ng katatagan sa Timog Silangang Asya. Malaki talagang may tutulong ng mga magkasanib na pagpapatrol sa South China Sea at talagang ang ganitong mga hakbang ay kinakatakutan ng China. Halimbawa, noong nakaraang linggo nagkaroon ng magkasanib na maritime exercises ang Pilipinas at France sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng China na noy nasa paligid lamang ng lugar umiikot-ikot ay namataang nasa lagpas 120 nautical miles na ang layo nito mula sa EEZ ng Pilipinas. Hindi lang ang China Coast Guard vessel ang umalis, maging ang mga PLA Navy at Maritime Militia vessel ay nawala rin. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ipinapakita ng magkasanib na pagpapatrolya ang magandang benepisyo. Ang iligal umano at pamimilit na mga aksyon ng mga barko ng China ay kadalasang nawawala kapag may mga multilateral o bilateral maritime cooperative activity sa lugar. Ibig sabihin, kung magkakaroon lang lagi ng ganitong routine o pagtutulungan ng mga bansang binabraso ng China, tuluyan ang babahag ang buntot ng mga Chino at magkakaroon na ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Maliban kapatid sa iniiwasan ng China ang manggulo sa West Philippine Sea kapag may ganitong hakbang ang Pilipinas, nakakatulong din sa bansa ang pagpapanatili ng Typhoon missile. Takot na takot ang China sa armas na ito ng Amerika at nadagdagan pa ang kanilang pangamba nang sabihin ng Pilipinas na interesado itong bumili ng nasabing armas. Pilit na inuutusan ng China ang Pilipinas na alisin na sa bansa ang Typhoon missile system ng Amerika at sinabi nito sa isang pahayag na paulit-ulit daw na binabaliwala ng Pilipinas ang mga pangako nito at kumikilos ng hindi tapat. Ngunit sa isang press briefing sa palasyo noong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi nagbago ang pahayag ng presidente na manatili sa bansa ang Typhoon missile. Matatandaan mga kapatid na una nang sinabi ni Pangulong Marcos na ibabalik lamang ng Pilipinas ang Typhoon missile launcher sa Amerika kung ititigil ng China ang paghahabol nito sa West Philippine Sea at ang pang-aabuso sa mga barko ng Pilipinas. Ibabalik lamang daw niya ang armas kung ititigil na ng China ang pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas, ititigil ang pang-aabuso sa mangingisdang Pilipino at bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Itigil ang pagbangga sa bangka, itigil ang paggamit ng water cannon laban sa mga barko ng PCG, itigil ang pagpapaputok sa mga laser at itigil ang agresibo at pamimilit na mga gawain. Isa pa sa mga hakbang ng Pilipinas na posibleng gagawin upang matugunan ang pambubuli ng China hindi lang sa dagat kundi maging sa himpapawid
ay ang pagpapadala ng mga air assets mula sa Philippine Air Force para sumuporta sa ibang mga eroplano ng Pilipinas na nag-ooperate sa West Philippine Sea, kasunod ng mga kamakailang delikadong galaw ng isang helicopter ng militar ng China sa nasabing lugar. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang posibleng deployment ng mga eroplano mula sa Philippine Air Force ay nakadepende sa desisyon ng mga nakakataas. Tuwing tatawagin daw sila upang mag-deploy ng mga air assets para suportahan ang ibang mga eroplano na nag-ooperate, maging civilian o military aircraft, kaya itong gawin ng Philippine Air Force. Dagdag pa ni Castillo, depende umano sa guidance ng mga higher headquarters. Ang hakbang daw na ito ay mangangailangan ng mga operasyonal na konsiderasyon hinggil sa logistic at sustainment dahil malayo ang West Philippine Sea mula sa karaniwang operating area ng mga assets ng Philippine Air Force. Kung magkakaroon man daw ng mga bagong polisiya, tiyak na kailangan isaalang-alang ng Air Force ang maraming bagay upang matiyak ang operasyonal na kahandaan at sustainment ng operasyon ng mga eroplano. Lagi raw tandaan na ang West Philippine Sea ay medyo malayo mula sa karaniwang lugar ng operasyon ng Air Force. Mayroon naman capability ang mga helicopter ng Philippine Air Force na mag-operate sa mga deck ng barko. Kaya kung may mga available na barko kung saan ligtas na makakalapag ang mga helicopter, mag-insayo ang Air Force kasama ang Philippine Navy para sa mga ship deck operations upang maging posible ang operasyon na ito. Sa patuloy na banta ng China mga kapatid sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea, ang mga hakbang na isinasagawa ng Pilipinas at ASEAN ay nagsisilbing tugon sa lumalalang tensyon. Sa pamagitan ng mga joint patrols, military exercises at pagpapalitan ng impormasyon, pinapalakas ng mga bansa sa rehiyon ang kanilang kooperasyon upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong ipakita ang pagkakaisa ng mga bansa, kundi nagpapadala rin ng isang malakas na mensahe ng pagtutol laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ang mga hakbang ng Pilipinas tulad ng pagpapalakas ng depensa gamit ang Typhoon missile systems at mga air assets mula sa Philippine Air Force ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga banta mula sa China. Patuloy na pinapakita ng Pilipinas ang determinasyon nitong ipaglaban ang teritoryo at mga karapatan sa dagat laban sa pagsasamantala na nagiging dahilan ng pangamba ng mga banyagang kapangyarihan, partikular na ang China. Samantala, isa na namang hakbang ang ginawa ng Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un, ang pumabor kay Russian President Vladimir Putin, kung saan sa kabila ng matinding mga casualty na tinamo nito sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagpadala pa ito ng karagdagang mga tropa sa Russia para muling dalhin sa mga frontline ng digmaan. Ayon sa report, patuloy pang inaalam kung gaano karaming mga sundalo ang ipinadala ng North Korea. Ngunit may mga ulat na nasa tinatayang 3,000 karagdagang tropa ang naipadala sa Russia sa pamagitan ng barko at mga military cargo planes. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, nagpadala ang North Korea ng tinatayang 11,000 na mga tropa sa Russia at nagsupply ng napakaraming mga artillery shells, missile at iba pang mga karaniwang armas. Ang mga tropa ng North Korea ay ipinadala sa rehiyon ng Kursk kung saan nakipaglaban sila kasama ang mga puwersa ng Russia upang tulungan silang mabawi ang mga teritoryong nakuha ng Ukraine. Ngunit ang mga sundalong North Korea ay umatras mula sa front lines noong January matapos magtamo ng matinding casualty. Ayon sa mga opisyal mula sa Ukraine at Amerika, ang mga sundalong ipinadala ng North Korea ay mula sa mga highly disciplined na special warfare units ng North Korea. Ngunit hindi handa ang mga ito sa mga drone attacks, flat at open na mga battlefield sa Eastern Europe. Dahil dito, libu-libo ang namatay at nasugatan. Noong unang bahagi ng buwang ito, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na bumalik na ang mga tropa ng North Korea sa mga frontlines, isang pahayag na pinagtibay ng South Korean Spy Agency noong Huwebes. Matapos umano ang isang buwan ng paghupa, ang mga tropa ng North Korea ay muling ipinadala sa frontline sa Kursk region simula sa unang linggo ng Pebrero. Ayon mga kapatid sa mga military analyst, ang digmaan ng Russia at Ukraine ang unang malaking labanan sa labas ng bansa na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo upang tumulong sa Russia at makakuha na rin ng mahahalagang aral sa aktwal at modernong pakikipaglaban sa kabila ng matinding mga casualty. Sinabi naman ng mga opisyal ng South Korea na ang North Korea ay tumatanggap ng pagkain, langis at mga advanced na teknolohiya ng armas mula sa Russia bilang kapalit ng kanilang mga tropa at artillery. Nais ni North Korean leader Kim Jong-un ay upgrade ang kanyang mga nuklear at iba pang programa ng armas at maghanap ng mga bagong diplomatic partners para sa kanyang gobyernong naka-isolate sa international community mula nang mabigo ang kanyang diplomatikong ugnayan kay Donald Trump noong 2019. Ginawang kaalyado ni Kim Jong-un ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa pamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang mga bala at tropa sa Moscow nang magtagpo ang dalawa sa Pyongyang noong nakarang taon kung saan kanilang binuhay ang Mutual Defense Treaty mula pa sa panahon ng Cold War. Simula naman nang bumalik si Donald Trump sa White House noong Enero, ipinangako nito na tatapusin na niya ang digmaan sa Ukraine. Nagbigay din siya ng pahiwatig na interesado siyang buhayan ng diplomasya kay Kim Jong-un.
Ngunit hindi pa tumugon ang Pangulo ng North Korea. Ang suporta ng North Korea mga kapatid kay Russian President Vladimir Putin at ang pagpapadala ng mga tropa sa Russia para sa digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago sa geopolitics at ang pagbuo ng mga bagong alyansa. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng mga pagkakaibang interes at estratehiya ng mga bansa na may malaking epekto sa pandaigdigang seguridad at diplomatikong relasyon. Sa kabuuan, ang mga hakbang ng Pilipinas at ASEAN laban sa mga banta mula sa China at ang mga kaganapan sa Ukraine ay nagsisilbing mga paalala na ang mga bansa sa buong mundo ay patuloy na nakikibaka para sa kapayapaan, seguridad at kanilang soberanya. Gayunpaman, ang mga pagsubok na ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatili ang balanse sa mga rehiyon at maiwasan ang karagdagang tensyon sa hinaharap. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!